Paano pa siya mananalo nito? Isang malakas na kalabog ang umalingaw nang bumagsak si Du Jian sa sahig, talo na, habang tumatalsik ang kanyang espada. Tinanong siya ni Zhang Jian kung kumusta siya. Sandali siyang tumigil at natawa si Zhang Jian. Anong masasabi mo sa kalaban mo? Nakaupo lang si Du Jian sa sahig habang pilit na sumasagot. Sige na, mas magaling ka lang ng kaunti sa akin. Napaismid si Zhang Jian. Kaunti lang? Ano ka ba, pagkumpirma niya, katalo ko lang sayo. Natulala si Du Jian. Ha? Pinagmasdan niyang mabuti si Zhang Jian, at napagtatantong hindi ito nagbibiro. Napakagatlabi si Du Jian sa sobrang inis, iniisip kung bakit ba siya napakahina kung talagang wala raw siyang talento. Habang nilalamon si Du Jian ng pag-aalinlangan sa sarili, diretsahang nagtanong si Zhang Jian, alam mo ba kung bakit ka natalo? Muling nagliwanag ang sandata ni Zhang Jian, habang itinututok ito kay Du Jian. Dahil mali ang landas na tinatahak mo. Matiyagang ginabayan ni Zhang Jian si Du Jian, ipinaliwanag na ito ang kanyang espada, at dapat niyang tingnan ang sarili niyang mga kalakasan. Nakakamangha ang bilis mong mag-akselera, at ang bilis mo ring gumawa ng desisyon sa gitna ng laban, napakahusay niyon. Ngayon, paano mo gagamitin ang mga bentaheng iyon gamit ang isang mahabang espada? Ang sagot ni Zhang Jian ay, paano kung gumamit ka ng mas magaan at mas mabilis na espada? Gaya marahil ng isang rapier? Walang sa sariling naulit ni Du Jian ang rapier. Sumagot naman si Zhang Jian, oo, bilang pagsang-ayon. Humakbang pasulong si Zhang Jian para ipakita ito. Itinaas niya ang kanyang espada, hinawakan ng mahigpit ang puluhan, at sumunggab pasulong sa isang simpleng galaw. Kahit simple lang, punong-puno ito ng pambihirang lakas habang ipinapakita niya. Kapag pinagsama ito sa bilis mo, kaya mong tambakan ang kalaban mo ng sunod-sunod na atake. Tutok na tutok si Du Jian na tila nakakita ng bagong mundo, iniisip kung kaya niya ring bang gumawa ng ganoon. Pagkatapos niyon, lumabas na ang dalawa sa training room at tinanong ni Zhang Jian si Du Jian kung ano ang nasa isip nito. Sumagot siya na hindi siya sigurado, pero may mga ideya na siya. Biglang may isang nang-uuyam na boses ang umalingaw-ngaw mula sa harap. Aba, yumayabang ka na matapos mong talunin ang pinakamahina sa akademya. Isang lalaki na nasa bulsa ang mga kamay, ang kanina pa pala nanonood ng laban nila sa screen. Nagulat si Zhang Jian. Nakita niya ang lahat. Sa sandaling lumingon ito, kahit sa gilid lang ng mukha, bakas na bakas ang sobrang kayabangan. Nahulaan ni Zhang Jian na naghahanap ng gulo ang taong ito, pero hindi siya iyong tipo na umaatras. Sinubukan ni Zhang Jian na asarin si Jin Seong. Nagtataka siya kung kayaman lang ba nitong talunin ang tinatawag nitong mahina sa akademya. Galit na lumapit si Jin Seong kay Zhang Jian at nagtanong, anong sinabi mo? Hindi natinag si Zhang Jian at sumagot, narinig mo ako, hindi ba? Isang nakakaasar at mapanghamak na ngiti ang rumespeto sa kanyang mukha, habang ang kanyang mga mata ay nanunukso at nag-aanyaya ng away. May problema ba? O sige, maglaban tayo. Takot ka ba? Galit na si Jin Seong. Hayop ka, ako matatakot sa'yo? Sandali siyang natigilan. Teka, naisip niya sa sarili, ang taong ito ay naging kasama niya sa survival game. Napakahusay ng kanyang mga skills at stats. Ipinakita ng sistem ang impormasyon tungkol kay Jin Seong. Itinuro siya ni Jin Seong at nagsabing, subukan mong lagpasan ang depensang ito. Tulala pa rin si Zhang Jian sa iniisip, na pagtatantong hindi uubra ang stats niya kung ikukumpara rito. Mas mahina na ako sa kanya. Pero si Zhang Jian, na tila kampanteng mananalo, ay nagdeklara, sige, hindi ko na kailangan ng baril para talunin ang isang katulad mo. Kalmado silang dalawa na pumasok sa arena. Alam ni Zhang Jian na si Jin Seong ay isang matinding rookie at magiging baliwala ang kanyang baril dahil alam na ito ng kalaban. Ngumisi si Jin Seong, simulan na natin. Isang espada ang biglang lumitaw sa kamay ni Zhang Jian, at naisip niya, lalaban ako. Maaaring matalo ako, pero hinding-hindi ako susuko. Sa bilis ng kidlat na reflexes, bahagyang nakaiwas si Jin Seong at saka tumambling paatras. Nagpakawala siya ng sunod-sunod na matatalim na spike patungo sa kanyang kalaban. Kalmadong dinipensahan ni Zhang Jian ang sarili gamit ang kanyang espada, isang mid-range fighter. Ngumisi si Jin Seong nang biglang lumitaw ang kanyang mga nakatagong sandata. Paikot-ikot sila, inaatake ang blind spot ni Jang Heon mula sa lahat ng panig, pero noong napansin na niya ang panganib, huli na ang lahat. O yun ang akala niya, bago pa tumama ang mga patalim, tumalbog ang mga ito na tila may hindi nakikitang kalasag na pumoprotekta kay Jang Heon. Nakahinga siya ng maluwag, at laking pasasalamat niya sa napakalakas na kapangyarihan ni EJ. Kung hindi dahil doon, tapos na sana siya. Mukhang mananatili sa malayo ang kalaban niya, at pauulanan lang siya ng mga patalim. Pero paano niya kaya ito reresolbahin? Ginamit ni Jin Seong ang kanyang telekinesis para bawiin ang kanyang mga armas. Nagtaka siya at napataas ang kilay dahil akala niya ay nakuha na niya ang lahat. Pero nasangga ang mga ito ni Jang Heon. Siguradong may espesyal itong teknik. Bigla namang may lumitaw na dagger sa kamay ni Jang Heon. Napangisi si Jin Song. Isang dagger lang pala. Mayabang niyang iwinagayway ang kanyang kamay
at sinabing masyadong madali itong pigilan gamit ang telekinesis. Habang papalipad ang dagger, pinigilan nga ito ni Jin Seong gamit ang kanyang kapangyarihan. Agad namang ginamit ni Jang Heon ang kanyang supervision skill. Alam ko nang gagawin mo yan. Inilabas niya ang 3 pang dagger na kanina pa niya itinatago. 3 dagger ang mabilis na humarurot pasulong. Ang una ay panggulo lang pala para sa tunay na atake. Dito na napakunot ang noo ni Jin Seong. Todo buhos ang lakas niya para maharang ang lahat gamit ang telekinesis. Habang nakalutang ang mga ito sa hangin, nagulat si Jang Heon. Kayang kontrolin ni Jin ang 4 na target gamit ang telekinesis, pero hindi niya kayang gamitin ang skill na yan sa maraming target sa loob lang ng maikling panahon. Nagsisimula ng manghina ang kontrol ng telekinesis ni Jin Seong sa mga dagger. Nahulaan ni Jang Heon na dahil dito, susuko na ang kalaban. Matatalo siya sa huling dagger na sadyang ginawa para tumama habang nakatuon ang atensyon niya sa ibang mga target. Isang dagger ang nakawala at humarurot papunta sa mukha ni Jin Seong. Dahil abala siya sa iba, wala siyang nagawa kundi ang mapapikit na lang. Isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw, hudyat na si Jang Heon ang panalo. Napunta naman ang eksena kay Min Seo, na kanina pa nanonood ng laban. May sumingit at nagtanong kung ito ba yung batang hinulaan niyang mananalo sa season na ito. Tinanong din niya kung ano ang opinyon ng isa pang lalaki. Inayos ng lalaking blonde ang kanyang salamin, at biglang gumana ang kanyang mapanuring mga mata. Gamit ang kanyang analytical vision, pinagmasdan ng lalaking blonde si Jang Heon. Napansin niya ang husay nito sa estratehiya at ang matalinong pagtatago ng 3 pang patalim sa kabila ng kanyang mababang stats. Naintindihan ito ni Min Seo. Pagkatapos ay tinanong niya ang lalaking blonde, "Sige nga, may alam ka tungkol sa batang ito, di ba? Huwag ka nang magmaang-maangan. Sabihin mo sa akin kung ano ang skill niya, imposibleng maisisip niya ang taktikang yan ng ganoon lang. Hindi siya mananalo kung hindi niya alam ang control skill ng kanyang kalaban." Kalmadong ipinaliwanag ni Min Seo ang kanyang pananaw. Sa tingin ko, mayroon siyang kakayahang katulad ng analytical sight mo o ng unang henerasyon na hunter na si Kim Guinam. Ang analytical vision ay isang napakabihirang skill na 2 beses pa lang naitatala. Nagulat ang lalaki sa matinding ekspektasyong ito. Sumagot si Min Seo, "Sa tingin ko, baka minamaliit lang natin siya." Matapos pagmasdan si Jang Heon, natukoy niya ang lokasyon ng mga bunker. Alam niya ang mga tago na bunker sa survival game. Noong preliminaries naman, tanging ang mga integrated circuits lang ang tinarget niya. Iisipin ng lahat na siya ang muling pagkabuhay ng isang alamat. Bigla namang humarap ang lalaki kay Min Seo at nagtanong, "Gusto mo ba siya?" Sumagot ang lalaki, "Oo, pero sa makatotohanang paraan." Napakunot ang noo ng lalaki. Kayang basahin ng analyzer ang stats, pero hindi ang mga skill. Pero ang batang si Jang Heon na yon, alam ang skills ng kalaban niya at nakabuo pa ng taktika para manalo. Tumimo ang sandaling iyon sa kanyang isipan. Tinanong ng lalaki si Min Seo kung nakapagdesisyon na ba ang team nila at tumawa, "O, ganoon mo ba talaga siya kagusto?" Pero ibig sabihin yan, ang team na nag-i-sponsor sa programa ang may prioridad. Nagngit-ngit ang mga ngipin ng lalaki, determinado siyang makuha ang bata. Mapupunta ang eksena sa training room na puno ng tunog ng pag-iensayo. Pagod na napaupo si Jang Hyun habang nakatulala sa screen. Tungkol ito sa Great Awakening ni EG. Nagtataka siya kung paano gumagana ang grading system, pero hindi naman siya nagmamadaling malaman ito. Si Do Jun, na humihingal mula sa pag-iensayo ng espada, ay masayang iwinagayway ang kanyang armas, at sinabing sa wakas ay matatalo na niya ito. Pero nilagpasan lang siya ni Jang Heon nang walang pakialam. Kuminang ang mga mata ni Do Jun sa tuwa habang hinahangaan ang espada sa kanyang kamay. Ngayon lang naging ganito katalas ang pag-espada ko. Naisip naman ni Jang Heon sa sarili niya, lalong lumakas ang bata matapos niyang sundin ang payo ko. Napangisi siya dahil alam niyang wala pa ring laban si Do Jun sa kanya. Habang naglalakad siya palayo, nagmamadaling humabol si Do Jun. Sumisigaw ito at pinapatigil siya. Sa loob ng silid, isang kamera ang nagre-record ng buong pangyayari, at hindi lang ito nag-iisa. Maraming kamera ang nakakalat sa buong paligid, pinagmamasdan ang lahat ng nandoon. Bumukas ang mga pinto, at pumasok sina Jang Hyun at Do Jun. Hindi alam ang kanilang pakay. May pinaplano kaya sila? Habang isa-isang nauupo ang lahat, tumayo naman ang mga mentor sa platform. Binati ni Ara ang klase. Sabi niya, "Nasiyahan naman kayo sa inyong bakasyon, di ba? O dapat ko bang sabihin, nasiyahan kayo sa isang linggong pag-iensayo?" Ang iba ay ginamit ito ng maayos, ang iba naman ay baka hindi. Pero ano paman, naniniwala akong marami pa kayong dapat matutunan. Kalmadong nagbahagi si Minsuk ng isang mahalagang punto. Bawat isa raw sa kanila ay may potensyal, pero malaki pa rin ang agwat nila. May malaking agwat pa sa pagitan nila at ng mga professional hunter. Biglang bumukas ng malakas ang pinto at inanunsyo ni Minsuk ang dahilan. Nakabuo na sila ng isang team ng mga mentor para sa kanila. Pagpasok sa silid, ipinakilala niya ang 3 bagong mukha, na pawang mga dating eksperto. Mga top-ranked player. May iba pang mga tagumpay o karangalan na hindi rin matatawaran.
Sila ang magsisilbing gabay at magbibigay ng evaluation sa inyo. Sa mga trainer na ito, may isa na talaga namang nakakatakot at seryoso ang mukha. Binigyang diin ni Minseo na tuturuan kayo ng mga trainer na ito base sa inyong mga role at babantayan nila ang bawat galaw nyo. Ang training format ay isang 3-to-3 mini hunter tournament. Pagkatapos niyang magsalita, biglang kinilabutan si Jang Hyun. Nanayo ang mga balahibo niya sa batok, at halatang pati ang mga nasa paligid niya ay nakaramdam din ng parehong kaba. Hindi biro ang mana manipulation na kayang magbigay ng pressure sa 20 tao rito. Nagpakilala na ang masungit na instructor. Ako si Lee Sang-jin, at ako ang hahawak sa mga melee fighter. Wala akong pasensya sa mga taong madaling sumuko. Ayaw ko sa mga mayayabang. Huminto saglit si Sang-jin bago malakas na nagdeklara, pero higit sa lahat, nasusuka ako sa mga hambog. Inilabas ni Ara ang evaluation board at ipinaliwanag na matapos suriin ang performance nila sa preliminary round, itinakda na ang kani-kanilang mga role. Binuo nila ang mga role na ito nitong nakaraang linggo, kaya pinagsabihan sila na makinig ng mabuti at tandaan ang nakuhang posisyon. Nang tawagin ang pangalan ni Jang Hyun, sinabihan siya ni Ara na mele siya, kaya naman naiwan siyang tulala at hindi makapagsalita. Hindi pa rin siya makapaniwala habang lumalapit sa iba pang mga close combat fighter, gulong-gulo pa rin ang isip niya. Paano siya napunta sa close combat? Tumingin-tingin si Jang Hyun sa paligid at nakita ni Hanjin, Hiju, at Do-jun. Masyadong maraming pamilyar na mukha. May isa pang data ang lumabas at nagpakita si Sang-jin para utusan ang lahat na makinig. Sinabihan niya silang kalimutan na ang lahat ng natutunan nila hanggang ngayon. Wala akong pakialam kung saang academy pa kayo galing. Mas malala pa kayo sa mga third-rate hunter, deklara niya. Marahil ay nakita niyo na ito sa mga hunter tournament. Gumagamit ang mga hunter ng skills o kagamitan para sa mobility, gaya ng mana-activated air anchors at air blocks. Samantalang kayo, naghihirap pa rin sa lupa. Kahit ang mga rank 3 na hunter ay bihasa na sa aerial combat. Sa isip ni Jang Hyun, inalala niya kung paano gumagana ang sandatang iyon. Binanggit ni Sang-jin ang mga mana-activated device na nagpapabilis at nagpapanabik sa laban ng mga hunter. Sabi niya, ituturo ko sa inyo kung paano gamitin ang air anchors at air blocks, basura ang mga melee fighter na hindi marunong gumamit nito. Sumigaw si Sang-jin, simulan na natin. May isang biglang sumugod pero agad namang nasabit ang mga paa at naiwang nakabitin sa ere. Hindi na tinag si Jang Hyun dahil alam niyang mahirap talaga sa simula. Humakbang siya pasulong habang inaalala kung paano niya ginagamit ang gear na ito noon. Pakiramdam niya ay bahagi na ito ng sarili niyang katawan. Kumislap ang mga mata niya sa pananabik, handa nang makipaglaro sa mga wire. Iniisip niya kung nandun pa rin ang muscle memory niya. Habang lalong nagaganahan si Jang Hyun, isang tunog ang kumuha sa atensyon niya. Sinisigawan ni Sang-jin ang isang bumagsak sa lupa dahil sa pagkakamali nito. Ito ba ang mga susunod na superstar ng Korean hunter scene? Iyan lang ba ang kaya nyo? Tayo. Pagkatapos ay hinarap naman niya ang isa pang nasabit sa mga wire para kutyain. Sabi niya, hindi nga nagkamali ang mga taong tawagin ang ikatlong dibisyon na sementeryo ng mga rookie. Tamang-tama iyang bitag para sa mga inutil. Para ito sa mga nang tulad niyo na hindi marunong gumamit ng air anchors at air blocks, napatingin si Jang Hyun sa taas at nakitang nahihirapan din si Do-jun. Hindi rin maganda ang ginagawa ni Do-jan. Napailing na lang si Jang Hyun. Sa bagay, paano nga naman sila matututo kung hindi naman nagbibigay ng maayos na instructions ang instructor? Kinawayan niya si Do-jun. Hoy Do-jun, mali ang ginagawa mo, bumaba ka muna rito. Napahinto si Do-jun sa sinabi niya. Tumalon siya pababa mula sa platform. Nagtatakang nagtanong si Jang Hyun, hindi ka ba magpa-practice? Sabi niya, babantayan niya tayo. Sagot ni Jang Hyun, sarili mo muna ang alalahanin mo. Sa ganyang galaw, hinding-hindi mo iyan matututunan. Tinanong ni Do-jun kung ano ba ang dapat niyang gawin. Habang nagpapakita ng sample, pinagalaw ni Jang Hyun ang isang mana string sa kamay niya at ipinaliwanag kay Do-jun na kailangan munang itakda ang haba nito. Dapat ay maging stable ang daloy ng mana mo. Kung hindi, magbabago ang haba ng string, at iyon ang dahilan kung bakit ka nawawalan ng balanse. Mag-focus ka sa core mo habang nasa ere. Ang mga core muscle mo ang magsisilbing center of gravity mo. Ang core ay ang sentro ng mga muscle sa katawan na matatagpuan sa tiyan, balakang, at ibabang bahagi ng likod. Nagtutulungan ang mga muscle na ito para maging stable at tuwid ang katawan. Lumitaw ang anchor at ibinuhos ni Jang Hyun ang kanyang enerhiya. Tumaas ang mga kilay ni Jang Hyun at itinuon ang lakas niya sa lubid. Napaka-smooth ng pag-swing niya sa ere. Sabi ni Jang Hyun, ganyan lang. Pagkatapos ay humarap siya kay Do-jun, sa ganitong paraan, mas madaling umiwas sa pagkahulog o paggalawin ang katawan mo. Tandaan na laging bantayan ang daloy ng mana mo. Unang-una, siguraduhing tuloy-tuloy ito. Matapos makita ang demonstration, tumango-tango si Do-jun sa bawat salita ni Jang Hyun, parang tutang kumakawag ang buntot sa tuwa. Dahan-dahan niyang hinawakan ang lubid.
Inulit niya, gamitin ang core bilang sentro at panatilihin ang tuloy-tuloy na daloy ng mana habang tumitalsik ang anchor. Kumabit ang anchor sa pader, hinawakan ni Dojun ang dulo ng lubid, at sa wakas ay nagawa ring umikot ng buo sa ere. Lumapag siya at lumingon kay Jang Hyun nang may malapad ng ngiti. Nakita mo iyon, isang subok lang, kuha agad. Genius talaga ako. Napailing na lang si Jang Hyun sa pagyayabang nito. Oo na, sige na. Pero biglang may sumingit na boses. Hoy, kayong dalawa. Galit na si Sangjin. Nagchichismisan ba kayo? Napunta ba kayo rito para maglaro lang? Direkta silang tinuro ni Seo Jun sabay sabing, mukhang hindi kayo nag-eensayo ah. Anong pangalan mo? Walang kapaguring sumagot si Jiang Jian, habang iniisip ni Seo Jun, sinusubukan niya ba kaming disiplinahin? Sige, hamon iyan sa akin. Pagkarinig nito, napakunot ang noo ni Seo Jun, at nanggagalaiti ang mukha sa galit habang nagngangalit ang mga ngipin. Sabi niya, sige, Jiang Jian, mukhang kampante ka masyado sa galing mo para magpapetiks-petiks lang dyan. Oo, tama ka, sagot niya. Palihim siyang nag-iisip pwede naman siyang humingi ng paumanhin, pero gusto niyang makita kung paano siya susubukan ng mga ito. Napatawa siya ng mahina, sabay isip na kung bibilangin ang nakaraan niyang buhay, senior na siya rito, at obligasyon ng isang senior na disiplinahin ang mga junior niya. Inis na tumalikod si Seo Jun at sinabing masyado na silang nag-aksaya ng oras, kaya dapat nang simulan ang test. Lahat, maghanda. Habang tinitingnan ni Min Seo Jun ang listahan, nakita niya ang isang pamilyar na pangalan at nagtaka siya kung bakit ito kasama rito. Sumagot si Ara na halatang nabubuwisit. Sabi niya, alam naman nito kung paano gumamit ng mga melee weapon kaya magiging maayos lang ang lahat. Ang mas mahalaga, masyado siyang mayabang, kaya nilagay ko siya sa melee group na pinamamahalaan ni Seo Jun. Dahil sa attitude na ito, pinagpawisan ng malapot si Min Seo Jun. Sabi niya rito, linawin nga natin ito. Papaamuhin mo ang isang mayabang na rookie sa pamamagitan ng pagpapatrabaho sa kanya ng husto laban sa isang first-rate hunter. Ibinaba ni Ara ang listahan at pinanindigan ang desisyon niya. Dinagdag niya na edukasyon ang pangunahing layunin ng programa at naniniwala siyang tama ang ginagawa niya. Kailangan niyang maranasan ng mayabang na rookie na iyon ang lupit ng realidad. Samantala, tinipon ni Seo Jun ang team at inanunsyo ang test. Kunin niyo ang anchor doon sa itaas. Sige na, galaw. Sabay kindat at pang-aasar kay Jiang Jian. Sana ay mapatunayan ng kampante at tamad nating examine ang sarili niya, kundi ay hindi siya karapat-dapat maging isang hunter. Nang makita ito, napangisi lang si Jiang Jian. Gusto nilang gamitin ang test na ito para patalsikin ako. Kalmadong sumagot si Jiang Jian, sige ba, pero paano kung magtagumpay ako? Nagbusob ng dibdib ang lalaki at nagdeklara, maaari mo nang gawin ang lahat ng gusto mo sa klase ko ng walang limitasyon. Namimilipit ang mukha ni Seo Jun sa kayabangan. Akala niya ay imposibleng magtagumpay ang bata dahil nilagay niya ang anchor sa taas na 100 metro mula sa lupa. Napakataas niyon para sa isang beginner na gumagamit ng air anchor, at kahit ang mga intermediate user ay mahihirapan din. Lumingon si Seo Jun sa mga trainees na nahihirapan. Nakikita niyo yan? Biglang may isang espada na humarurot lagpas sa anino ni Seo Jun, kaya napasigaw siya. Si Hanji pala iyon, na napakahusay na tumalon sa talim ng walang kahirap-hirap at walang bakas ng pag-aalinlangan, isang tanawin na labis na ikinatuwa ni Seo Jun. Interesante. Gumagamit ng espada para lumipad, o sabihin naging para kontrolin ito. Hindi ito pang advanced, ibig sabihin hanggang pag-akyat lang ang kaya niya. Biglang napasinghap sa gulat ang lahat, kaya nakuha ang atensyon ni Mr. Seo Jun. Nanlaki ang mga mata niya sa kilabot nang makitang nakakapit si Jiang Jian sa grappling hook, habang ang kanyang mga paa ay nakatapak sa air mask sa harap ng 12-dosena pang mga estudyante. Ano? Napangisi si Jiang Jian habang madaling ginagamit ang air anchor sa mga gumagalaw na air mask, pabalik-balik sa mga pader ng may lakas at determinasyon. Lalong nanlaki ang mga mata ni Mr. Seo Jun. Hindi ba natatakot ang batang ito na mahulog? Samantala, buong tiwalang tumalon si Jiang Jian patungo sa air mask, pero bigla itong naglaho ng mahawakan niya. Walang takot na kumapit si Jiang Jian sa lubid, habang ang puso naman ni Mr. Seo Jun ay tumitibok ng mabilis sa takot na baka mahulog ito. Pero nagngangalit ang mga ngipin ni Jiang Jian at isang dugtong na lubid ang lumitaw na mahigpit niyang hinawakan. Buong lakas na itinaas ni Jiang Jian ang sarili, iniipon ang puwersa sa kanyang braso habang hinihila ang lubid ng mahigpit. At nang lumapat ang kanyang mga daliri sa paa sa sahig, isang bloke ng hangin ang lumitaw sa ilalim nila, perpektong lumapag si Jiang Jian, habang ang mahabang lubid ay humahampas sa lupa sa likuran niya. Gumagawa ito ng mga marka ng impact habang ang kanyang mga mata ay nakatuon sa anchor na nakabaon sa kabilang pader. Lumapit si Jiang Jian at hinawakan ang handle ng anchor. Sabi niya, "Wow, mas astig pala tingnan mula rito sa itaas." Namangha ng husto si Mr. Seo Jun at hindi nakapagsalita. Inisip niya, ano ba ito? Habang pinapanood si Jiang Jian na relax lang na nakalutang sa hangin. Napaisip si Mr. Seo Jun. Paano nangyari ito?
Ngayon lang niya gagamitin ang device na iyan hindi ako makapaniwala. Napaubo siya at tinakpan ang bibig ng kanyang kamay. Habang nakatayo sa podium, sumenya si Mr. Seo Jun. Sa close combat, may dalawang pangunahing papel, ang initiator na siyang nagsisimula ng laban at pumipigil sa kalaban. Naghikab si Jiang Jian sabay isip na, nakakaantok na theory na naman pagkatapos ng praktikal na ensayo. Umalingaw ang boses ni Mr. Seo Jun sa buong silid habang nagtuturo siya. Sabi niya, madalas silang may mga espesyal na skill na nagpapahintulot sa kanilang suportahan ang mga kakampi sa close combat o immobilize ang mga kaaway. Ang iba naman ay mga melee warrior. Gaya ng alam nyo, ang trabaho nyo ay sumabak sa laban matapos magsimula ang initiator at mag-focus sa mga melee fighter o key warriors ng kalaban. Patuloy ang lecture ni Mr. Seojun sa silid-aralan at sinabing marami pang ibang roles kung pag-aaralan pa ng malalim. Pero sa ngayon, iyan muna ang kailangan nyong malaman. Samantala, napaisip siya sa sarili. Ano na ang gagawin niya ngayon? Hindi niya sana ako hinamon. Naalala niya kung paano niya sinakyan ang air mask kanina, kaya inisip ni Jiang Jian, pagod na akong gamitin ang mga device na ito. Pero ang paggamit uli sa kanila ay parang isda lang sa tubig. Bigla niyang naalala ang papel sa kanyang bulsa at nagtaka kung kailan ito napunta roon. Isa pala itong imbitasyon. Magkita tayo pagkatapos ng klase sa oras ng break sa likod ng training center sa ganap na alas 7. May interesante akong ipakikita sa'yo. Ang mga titik. Napaisip siya, ano ba to? Habang pinapanood si Jiang Jian, na-relax lang na lumulutang sa tumpok ng hangin. Napaisip si Mr. Seojun. Paano nangyari to? Ito pa lang ang unang beses niyang gumamit ng device na to. Hindi ka panipaniwala. Napaubo siya at tinakpan ang bibig ng kanyang kamay, habang nakatayo sa podium, sumenya si Mr. Seojun. Sa close combat, may dalawang pangunahing role. Ang initiator na siyang nagpapasimula ng laban at pumipigil sa kalaban. Humikab si Jiang Jian, sabay isip na, ang boring naman ng theory pagkatapos ng practical training. Umaalingaw-ngaw ang boses ni Mr. Seo Jun. Sa loob ng classroom, habang nagtuturo siya. Sila ay madalas na may mga espesyal na skill na nagbibigay daan sa kanila para suportahan ang mga kakampi sa close combat, o kaya naman ay immobilize ang mga kalaban. Ang iba naman ay mga melee warrior. Gaya ng alam nyo na, ang trabaho nila ay sumabak sa laban pagkatapos magsimula ng initiator, at mag-focus sa mga melee fighter ng kalaban o sa mga mahahalagang warrior. Puno pa rin ang classroom ng boses ni Mr. Seo Jun habang nagle-lecture. At marami pang ibang role kung pag-aaralan natin ng malaliman. Pero sa ngayon, yan muna ang kailangan ninyong malaman. Samantala, napaisip siya sa sarili niya, ano nang magagawa niya ngayon? Hindi niya sana ako hinamon. Habang inaalala kung paano siya sumakay sa tumpok ng hangin. Kanina, naisip ni Jiang Jian, sawang-sawa ako sa paggamit ng mga device na to, pero ang muling paggamit sa mga ito ay parang isda lang sa tubig. Bigla niyang naalala ang sulat sa kanyang bulsa at nagtaka kung kailan pa ito napunta roon. Isa itong imbitasyon. Magkita tayo pagkatapos ng klase sa break time sa likod ng training center sa ganap na alas 7. Mayroon akong interesanteng ipakikita sa'yo. Ang mga letra. Napaisip si Jiang Jian kung sino ang nagpadala nito at ano ang kailangan nila, bakas ang kuryosidad at interes sa kanyang mga mata. Naisip niya, kailangang makita ko kung tungkol saan to. At ang sumunod na eksena, nasa bakuran na siya ng training center, isang abandonadong lugar. Puno ng mga ligaw na damo ang paligid. Nakatayo si Jiang Jian sa gitna ng katahimikan, hawak ang sulat, at lumingon-lingon pero wala siyang makitang tao. Napakunot ang noo ni Jiang Jian sa inis, iniisip kung pinaglalaruan ba siya. Pero biglang nagliwanag ang kanyang tingin nang mapansin niya ang mga kakaibang linya sa lupa. Sa lupa, biglang lumitaw ang notification ng system para sa skill na supervision, habang sinusuri ang mga bakas sa sahig, naramdaman niya na may mali. Sa malapitang pagsusuri, napagtanto ni Jiang Jian na ang mga linya ay nagdudugtong para bumuo ng isang parisukat sa bakanteng lote. Biglang gumanaw ang parisukat at bumukas ang isang hagdanan pababa. Nang sumilip siya mula sa itaas, nabigla siya sa kanyang nakita. Kumapit si Jiang Jian sa pader habang dahan-dahang bumababa. Isang lihim na lagusan, bulong niya sa sarili habang tinitingnan ang paligid. Nanlaki ang kanyang mga mata habang nakatitig sa unahan, nakapokus sa likod ng isang lalaking may napakalakas na aura. Humarap ang lalaki kay Jiang Jian. Naisip ni Jian sa sarili. Ang chairman ng Hunters Association, si Li Jutek. Base sa nabasa ko sa internet. Napangiti si Jutek at nagsabing, nakarating ka rin. Magaling. Nahanap mo ang daan. Walang bakas ng emosyon si Jian nang sumagot siya. Walang kwenta, yung papel na yon. Alas 7 ng umaga sa training center. Paano namang mahanap ng kahit sino ang lugar na to sa ganun lang? Dagdag pa ni Jiang Jian, sana man lang sinabi mo. Kung bakit mo gustong makipagkita. Alam ni Jian na sinusubukan lang siya nito, kung mahahanap niya ang lugar o hindi. Ngumiti ang matanda at nagsabi, napanood ko ang lahat ng eksena mo sa programa.
Sumagot si Jiang Jian ng diretso at walang halong emosyon. Yun lang ang nakita mo kasi isang episode pa lang ang lumalabas. Pero sa likod ng kanyang mga mata, may mas malalim pa siyang iniisip. Siyempre, mas marami pa siyang napanood kaysa doon. Naalala niya kung paano niya pinapanood si Jen habang nag-e-ensayo sa maliit na screen, ang mga imahe ni Jian. Ang kanyang determinasyon at kumpiyansa habang nag-e-ensayo ay muling naglaro sa kanyang isipan, isang patunay ng kakaibang galaw at talas ng pakiramdam. Malawak ang ngiti ni Jutek habang sinasabing sinusubukan niyang hulaan kung sino ang susunod na tanyag na hunter, pero sa isip niya, talagang nakuha niya ang atensyon ko. Walang pag-aalinlangang sinabi ni Jian na siya ang tinutukoy nito, sabay kumpas ng kamay ng matanda. Dagdag pa niya, oo, at hindi lang yon. Naniniwala akong makakarating ka sa top league, o baka higit pa. Hawak-hawak ni Jiang Jian ang papel sa kanyang kamay, puno ng kuryosidad ang kanyang mga mata. So, ano ba ang ipapakita mo sa akin? Interesante ba yan? Tumalikod si Jutek at naglakad papunta sa control panel sa likod niya. Sabi ko nga ba? Ipinatong niya ang kanyang kamay sa fingerprint scanner at bumukas ang isang lihim na pinto. Sa loob, tumambad ang isang silid na puno ng napakaraming sandata. Habang nakatingin, naisip ni Jiang Jian, mga S-rank na weapon. Sa loob ng mga display case, may mga mamahaling accessory, mga gamit para sa mana, at marami pang iba. Bakit mo to pinapakita sa akin? Tanong ni Jian. Tinignan siya ni Jutek at tinanong kung hindi ba niya gusto ang mga ito, bagay na alam naman niyang gusto ni Jian. Siyempre, gusto niya, lalo na't nandoon ang sandatang ginamit niya sa dati niyang buhay. Biglang pumasok sa isip ni Jiang Jian ang imahe ng espadang Caliburn. Lumitaw sa isip ni Jiang Jian ang Caliburn, ang espada mula sa exhibition na premyo para sa mananalo sa laban. Napakalakas ng espadang yon. Naalala ko nung ginamit ko yon, napaka-espesyal nito dahil nagiging baril din ito. Kumumpa si Jutek sa buong silid at inalok si Jiang Jian na humiram ng isa. Pero banat ni Jian, hiram? Bakit hindi mo nalang ibigay sa akin? Natawa ng mahina si Jutek at pinaalalahanan siya na ang mga sandatang ito ay mas mahalaga pa sa kahit anong gawa sa workshop ni Mores. Nagbuntong hininga siya at nagsabi, ang sandata ay sandata lang. Dahil ayaw nang magsayang ng oras, tiningnan siya ng matalim ni Jiang Jian. Wag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Ano bang kailangan mo sa akin? Pagkarinig nito, hinawakan ni Jutek ang kanyang baba at iniisip ang sarili niya na. Pinalilibutan ng mga taong panay ang ngiti at pambobola, naisip niya na karaniwan ay sinasamba siya ng mga tao. Dahil alam nilang isa siyang first-generation hunter at ang chairman ng Hunter Association. Muli niyang tinignan ng supladong si Jiang Jian at naisip, hindi talaga nagpapatinag ang batang to. Nanliit ang mga mata ni Jutek sa tuwa. Iba ka talaga. Nagsalita siya at inalok si Jian na sumali sa Hunter Association, hindi bilang trainee, kundi bilang isang ganap na hunter. Tumayo si Jutek sa harap niya, at inisa-isa ang mga benepisyo. Kung papayag ka, maaari mong hiramin ang kahit ano rito. Pero malamig na sumagot si Jiang Jian. Kung anong mapapala niya sa pagpayag, isang tanong na ikinabigla ni Jutek. Hindi ba niya alam kung gaano kalaki ang halaga ng pagsali sa Hunter Association? Sagot naman ni Jiang Jian, syempre, alam ko, at bago pa makasagot ang matanda, dinagdagan pa niya na ikinagulat ni Jutek, na hindi sulit ang alok na to para sa oras niya. At kung yun lang ang sasabihin, aalis na siya dahil magsisimula na ang klase. Sa puntong yon, tumalikod na si Jiang Jian para umalis, pero pinigilan siya ni Jutek. Teka lang, parang masyado kang mataas sa sarili mo. Alam mo ba kung gaano karaming talentadong kabataan na ang nakilala ko sa second at third tier na wala man lang ganitong pribilehiyo? Pagkarinig nito, huminto si Jiang Jian at sumagot ng malamig nang hindi man lang lumingon, hindi, at wala akong pakialam. Humarap siya kay Jutek at sinabing, ang tanging mahalaga lang sa akin ay kung kaya ko o hindi. Pagkatapos ay bahagyang yumukod si Jiang Jian bilang paggalang. Salamat sa pagpapakita nito sa akin. Sige, mauna na ako. Tumalikod siya at naglakad palayo, kaya naman naiwang gulat si Jutyok sa inasal ng lalaking ito. Bumukas ang pinto at nagmamadaling lumapit si Dujun kay Jiang Haiyan. Bakas ang pag-aalala sa mukha nito habang tinatanong kung saan ba siya galing dahil akala niya ay huli na siya. Naglakad siya papunta sa desk niya, hinila ang upuan, at sinabing hindi naman siya ganun kawalang bahala. Sinundan siya ni Dujun na may nag-aalalang tingin. Lagi mo na lang akong pinag-aalala, lalo na kayong dalawa ni Seo Jin. Umupo siya ng walang emosyon at sinabing, hindi naman nila tatanggalin ang mga kalahok ng dahil lang sa pagkahuli, kailangang ituloy ang programa. Naupo si Dujun sa tabi ni Jiang Haiyan at tinanong uli kung saan siya nang galing, at kalmado naman siyang sumagot na may isang matandang gustong makipagkita sa kanya. Napaisip si Jiang Haiyan kay Jutyok, kung dapat ba niyang tanggapin ang alok nito. Biglang pumasok sa isip niya ang imahe nito kanina, pero dahil sa karanasan niya sa past life niya, alam niyang kaya niyang galingan kahit wala ang mga sandatang yon. Habang nagtataka naman si Dujun sa mga sinabi ni Jiang Haiyan tungkol sa matandang yon.
Tahimik lang itong nag-iisip, dahil alam niyang kapag nanalo siya sa programang ito, makukuha niya ang sandatang dinisenyo ni San Mora. Isang ngiti ang gumuhit sa mukha ni Jiang Hayan habang iniisip niya na, ngayon, kailangan ko na lang maghintay na tumaas ang halaga ko. Masaya siyang nalunod sa sarili niyang mundo, iniisip na, kung hindi man, pwede naman akong gumawa ng sarili kong team. Nagbago ang eksena sa isang maunlad na lungsod habang may boses na sumisigaw ng, sana ay maging kapaki-pakinabang ang itinuro sa inyo ng inyong coach, ngayon na ang oras para gamitin ang mga natutunan nyo. Makikilahok kayo sa isang 3 laban sa 3 match dito sa Aerial Urban Combat Zone. Sa round na ito, ang mga nanalong team ang uusad sa susunod na yugto, habang ang mga talo ay agad na matatanggal. Sabik na itinuro ni Ara ang harap. Gustong-gustong makita kung sino ang mananalo. At para mas maging exciting, magbibigay kami ng isang mana stone sa mananalo bilang espesyal na premyo. Bakas ang kumpiyansa sa mukha ni Jiang Hayan nang marinig ang anunsyo, habang iniisip sa sarili na, isang mana stone na galing mismo sa Hunter Association. Bahagya niyang tiningnan ng maigi ang imahe ng asul na bato na naglalabas ng matinding enerhiya. Pinapalakas nito. Ang dami at bisa ng mana. Ito talaga ang hinahanap ko. Kailangan ko ng mas maraming mana para magamit ang mga special skill ko. Kapag nakakuha ako ng mga bagong skill, kukunin ko to kahit anong mangyari. Ipinaliwanag ni Min Seok Dae na dahil ang unang round ang simula ng totoong qualifiers, lahat ay iba-broadcast ng live kahit ngayon pa lang. Dagdag pa ni Ara, ang performance sa klase ang magdedetermina ng team nyo, kung saan ang may pinakamataas na score ang unang pipili. Masayang sabi ni Min Seok Dae, sige, magkikita-kita na lang tayo uli pag magsisimula na ang laban. Pumunta na kayo sa waiting room para pumili ng team nyo. Habang nagdidilim ang screen, may boses na sumigaw ng, cut, tapos na ang record. Huminto na ang pag-record ng kamera at makikita sa mukha ni Ara ang pagkadismaya habang nasa backstage recording room siya. Habang nakatingin kay Jiang Hayan sa screen, naisip niya na kahit ang ganda ng performance nito sa survival game, masyado naman itong mayabang. Lumabas ang imahe niya habang humahaba sa hangin at tahimik siyang humusga na may kakayahan nga ito pero wala namang malasakit. Sa iba, lumitaw ang mga imahe ng matatayog na gusali na nagpapahiwatig ng kanyang mas malalim na iniisip. Magiging hadlang ito sa pagbuo niya ng team. Lumingon si Minshuk kay Ara at nagtanong, iniisip mo pa rin ba si Jiang Hayan? Matipid lang siyang sumagot ng, bakit hindi mo kaya? Sabihin sa akin. Habang nakatingin sa grupo ni Jiang Hayan sa lobby, sabi ni Ara, isang team round sa Aerial Urban Combat Zone. Gayong may 20 kalahok pa. Pagkarinig sa sinabi niya, sumagot si Minshuk, kasi naman, gusto mo ng simple lang. Ang karaniwang diskarte mo ay isang round na nakatutok sa individual na kakayahan, hindi pa handa ang mga batang yan sa team competition at alam mo yan. Bakas ang pagkairita sa mukha ni Ara habang sinasabing, ang totoo, gusto ko nang matanggal si Jiang Hayan, hinuhusgahan niya. Ito base sa paggamit niya ng Angkor at sa training niya. Pero kahit gaano pa siya kagaling sa Angkor at Air Mass, ang pagiging mag-isa ay gagawa sa kanya na madaling puntiryahin. Nakita ang lungsod at naisip niya na ang lawak ng arena ay nangangailangan din na ang mga kalahok ay mabilis na makapaglakbay ng malayo, kaya dehado rito si Jiang Hayan dahil sa mababa niyang stats. Nang makita ang reaksyon ni Ara, bahagya siyang tumawa. Ngayon na lang uli ang isang trainee na binigyan mo ng ganitong pansin. Sumagot naman siya, alam kong may talento siya. Pero ang kailangan niya ngayon ay hindi pagkapanalo. Nakisali na rin si Suhyuk sa usapan, at sumang-ayon kay Ara na nagsasabing, ang sobrang kumpiyansa ay pwedeng ikamatay ng isang walang karanasan na hunter. At kahit ang mga top player ay pwedeng matalo sa isang saglit na kapabayaan. Dagdag pa ni Minshuk na sa mundo ng kompetisyon, lalo na para sa mga hunter, ang kumpiyansa ay nagdadala ng tagumpay at ang kampante naman ay sa kabiguan. Dalawang panig sila ng iisang barya. Nakangiting sabi ni Minshuk, tingnan natin kung paano niya haharapin ang planong dinisenyo niyo. Cut sa contestants assembly room. Dahil dito, itinuro ni Jiang Hayan ang mukha niya, gulat na, ano? Ako ang numero 1? Sabi ng announcer sa tabi ng cameraman, tama yan. Dahil ikaw ang may pinakamataas na score, ikaw ang unang pipili ng 2 teammates mo. Pagkakumpirma nito, isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha. Sige, kung ganon. Pagkalipas ng ilang sandali, sina Jisoo at Jin Seong ay lumitaw na may halong emosyon, kaya medyo naging malungkot ang atmosfera, habang si Jiang Hayan naman ay masayang nagsabing, hello. Galingan natin. Bigla siyang pinutol ng isang malakas na boses. Hoy! Humakbang paharap si Jin Seong at itinuro si Jiang Hayan. Bakit ako? Plano mo ba akong ilaglag? Nakita ng mga mapanuring mata ni Hayan ang totoong ugali nito, at naisip niyang isa itong mayabang na tipo, habang inaalala. Dahil sa kamuntikan na siyang tamaan ng dart, naisip ni Jin Seong na hindi niya matatanggap ang katotohanan, nang maalala niya kung gaano kalapit ang matinik na baging sa pagtusok sa kanyang noo, at kung paano niya ipinikit ng mariin ang kanyang mga mata, alam ni Jiang Hayan na nakagawa siya ng kaaway.
Pagharap niya kay Jisoo, alam niyang susunod ito dahil naipakita na niya kung sino ang mas nakakataas. Sa pag-aakalang kaya niyang kontrolin ang batang ito, magalang na. Itinaas ni Jiang Hayan ang kanyang kamay at sinabing, plano kong makuha ang unang pwesto sa round na ito. Isang boses ang sumabat at kumindat naman si Jiang Hayan, sabay turo sa harap. Sa lahat ng narito, sa kakayahan mo lang ako nagtitiwala. Ikaw ang pinakamalakas at kailangan ko ang tulong mo. Nang makita ang sobrang eksaherado at nakakapangilabot na ekspresyon ni Jiang Hayan, natulala si Jin Seong habang si Jisoo naman ay nasusuka at napahawak sa kanyang bibig na nag-iwan kay Jiang Hayan na natatakot din sa sarili habang nakakuyom ang kamao. Diyos ko po, magpapakababa ba talaga ako ng ganito para lang sa pabuya? Namula ang mukha ni Jin Seong habang tikhim ng tikhim, lumapit silang dalawa ni Jisoo sa kanya at nagtanong si Jin Seong, ano na ang plano nating ngayon? Matapos marinig ito, sumagot si Jiang Hayan na siyempre. Ay may plano siya, kung hindi ay hindi niya sila pipiliin, pero kailangan nilang sumunod sa kanya. Nagpulong ang tatlo, nagpapalitan ng tingin, at sinabi niyang kung hindi sila makikipagtulungan, hindi sigurado ang tagumpay. Kaya naman ipinagpatuloy ng tatlo ang kanilang madulang pagkukunwari, hanggang sa tumigil sila at nagkatinginan ng tahimik. Matapos ang kanilang usapan, napaatras si Jin Seong sa gulat at napasigaw ng, seryoso ba to? Pinigapiga niya ang kanyang mga kamay, mukhang litong-lito, at bumulong. Maglilibingan ba tayo ng buhay? Hindi ko naman. Pwedeng sabihin galing ako sa hinaharap. Pinakalma ni Jiang Hayan si Jin Seong, binalaan siyang sumunod lang sa utos at huwag gagawa ng anumang pagkakamali, kundi ay matutulungan pa nila ang kalaban. Takot na takot sina Jisoo at Jin Seong sa nakakatakot na aura ni Jiang Hayan. Sumagot si Jin Seong, sige, naintindihan ko. Nagbago ang eksena sa isang battlefield na mukhang syudad at ang mga gusali ay nababalot ng asul. Umalingaw ang boses ng announcer. Magsisimula na ang tatlo laban sa tatlong hunter battle sa isang urban combat zone. Ang sinumang mapabagsak o mawalan ng kakayahang lumaban ay agad na matatanggal. Ang pagkatalo ay nangangahulugan ng pagkakaalis sa programa. Good luck! Sa isang ekspresyong hindi mabasa, lumitaw si Jiang Hayan sa arena. Isang sinag ng liwanag ang lumabas mula sa kanyang ulo patungo sa gitna, habang sinasabi niyang, simulan na natin. Sa isang rooftop, tiningnan ni Jiang Hayan ang buong arena. Ang matayog na gusaling ito ay nasa alas 7. Na posisyon mula sa gitna. Wala siyang makitang kahit sino sa malayo. Naisip niya, mukhang ako lang ang narito. Nagsalita siya sa kanyang earpiece para kausapin ang kanyang mga kakampi. Nasaan na kayong dalawa? Kasalukuyan akong nasa silangang bahagi ng arena sa anggulong alas 3. Nasa pagitan iyon ng dulo at ng bahaging malapit sa gitna. Tumayo si Jiang Hayan at sinabing, sige, ituloy ang plano. Habang naglalakad, sinabi niya sa kanyang mga kakampi, magkita na lang tayo mamaya. Pumunta kayo sa gitna. Kung may makasalubong kayo, umatras agad kayo. Sumagot ang kanyang kakampi, naintindihan. Itinaas niya ang kanyang baril at itinutok ito sa malayo, dahan-dahan siyang humakbang sa mga tablang kahoy ng mahabang tulay, iniisip na sa tatlong grupo na may tig-tatlong miyembro sa lawak ng arenang ito, maliit ang tsansa na. Bigla na lang may makasalubong na ibang manlalaro. Kung walang lilitaw, kailangan niyang piliting lumabas ang kalaban. Biglang may palasong lumipad patungo sa kanya, pero mabilis niya itong naiwasan. Nag-aalalang nagtanong ang kanyang kaibigan, ano yun? May umatake ba sayo? Kalmadong sumagot si Jiang Hayan na ayos lang siya, tapos ay tumakbo sa dulo ng tulay, iniisip na ang mamamana na. Bumaril sa kanya ay malamang na nag-iisa lang. Sa mabilis na pag-iisip, nagpasya si Jiang Hayan na pumunta sa gitnang gusali sa lalong madaling panahon. Makalipas ang ilang sandali, nakarating na si Jiang Hayan at sinabi sa kanyang mga kakampi, narito na ako at medyo ligtas ang pwesto ko. Naglakad. Siya paharap bitbit ang kanyang baril at nagtanong, nakikita niyo ba ng malinaw ang labas? Nakikita niyo ba ako? Sinuri niya ang paligid, at sinabi sa kanyang kaibigan, malamang ay hindi mo ako makita, pero kitang-kita kita mula rito. Sumagot ang kaibigan niya, ganoon din ako. Sige na. Ngumisi siya, magaling. Simulan na natin ang laro. Itinutok ni Jiang Hayan ang kanyang baril sa langit, sabay putok, at umalingaw ang tunog sa buong lugar. Puno siya ng kumpiyansa at kalmado, na tila ang lahat ay maingat na naihanda, at ngayon ay naghihintay na lang siya. Sa wakas, isang kalaban, ang dumating. Si Jin Han, ang gumagamit ng mahika. May dala siyang mahabang espada sa kanyang likuran, umupo siya at tinanong si Jiang Hayan kung ano ang ginagawa nito. Tumingin si Jiang Hayan at naisip. Si Jin Han. Lumapag ito at nagtanong kung mag-isa lang ba siya, sabay sabing ito mismo ang gusto niya para sa kanyang unang kalaban. Pero bago ang lahat, kailangan muna niyang sabihan si Han Jian. Sinabihan ni Han Jian si Jin Han na manahimik dahil naka-on ang earpiece niya at naririnig niya ang lahat. Hindi ito oras ng laro, pero kung kaya niya itong talunin, sige lang. Naisip ni Jiang Hayan sa sarili niya,
Naririnig ko rin ang lahat, ano bang sinasabi ni Hanjian? Binalaan siya ni Hanjian na huwag gagawa ng kahit anong padalos-dalos dahil papunta na siya. Narealize ni Jiang Hayan na ang pag-aaksaya ng oras dito ay nangangahulugang kakaharapin niya, hindi lang ang isa, kundi posibleng silang dalawa. Ngumisi. Si Jinhan at tinukso siya. Bakit nag-iisa ka lang? Nasaan ang mga kakampi mo? Nabalitaan ko na ikaw ang rank 1 sa close combat test, pero may kumpiyansa ako pagdating sa one-on-one na labanan. Marami na rin akong natutunan kung paano harapin ang mga managan. Mukhang medyo naguluhan at nalito siya sa mga sinabi ni Jinhan, at naisip, sinusubukan ba niyang gamitin ang pampagulo ng isip? Akala ba niya tatalabyan? Sa kalmadong paraan, ibinaba ni Jiang Hayan ang kanyang ulo kay Jinhan at sinabing, ano sa tingin mo ang? Akala mo ba nag-iisa lang ako? Tugon ni Jin, well, kung hindi, kanina niyo pa sana ako nilusob ng mga kasama mo. Sa madaling salita, alam kong wala sila rito, yun lang yon. Dahil nawawalan na ng pasensya, sumugod siya habang hawak ang kanyang espada, diretso kay Trang Hian, sabay sigaw ng, pasensya na, pero kailangan kitang tanungin tungkol sa laban niyo ni Hanjian mamaya. Dahil mabilis ang reflexes, ginamit ni Trang Hian ang kanyang baril para harangin ang espada, at napagtanto niyang mas malakas ang kalaban niya. Umatras siya, alam niyang kailangan niyang dumistansya. Tumalon siya sa ere, at hinabol naman siya ni Jin sabay tanong kung saan siya pupunta. Lumingon si Trang Hian, iniisip na. Masyadong mapilit ang Jin na to. Walang tigil siyang tinutukso ni Jin, nangangakong hindi siya hahayaang makatakas, at nagyayabang pa sa taglay niyang bilis. Sa kabila ng mga kakulangan niya, at nahulaan pa nito ng tama ang pupuntahan niya, ang plaza. Hinto riyan, Trang Hian. Maglaban tayo ng seryoso. Alam kong may espesyal kang kakayahan. Ano? Deathmatch tayo. Napaisip si Trang Hian. Diyos ko naman, hanggang dito ba naman puro kalokohan pa rin ang sinasabi niya? Hinawakan niya ang mahiwagang lubid, agad-agad, habang bumabaliktad sa ere, tinitigan siya ni Jin ng masama. Nakakatakot ang tingin nito. Kinabahan siya at pinagpawisan ng malapot, hindi sigurado sa nangyayari. Tumalikod siya para tumakas, pero malamig na nagpaputok ng baril si Hanjian. Nasalag niya ito gamit ang kanyang espada, at agad na tumalikod at tumakbo si Hanjian, alam niyang hindi siya dapat maabala ng baril. Dahil isa siya sa mga inaasahang hunters. Tiningnan niya ang baril, sinasabi sa sarili na hindi kasing lakas ang gamit niya kumpara sa totoong gamit mula sa survival game. Mabilis siyang lumayo dahil alam niyang hindi sapat ang lakas ng baril para talunin ito dahil sa kaunti niyang mana reserves. Sa pagmamadali niya, may nakita siyang tao. Biglang sumulpot si Hanjian na may sobrang seryosong mukha, talo na siya. Nakipag-ugnayan si Trang Hian sa mga kasamahan niya gamit ang kanyang earpiece. Sina Jin Seong at Han Ji-soo nagtatago ang babae sa likod ng pader. Habang nagmamasid naman si Jin Seong mula sa isang gusali. Sumigaw siya. Handa na. Habang nagtutulungan ni Jin at Han Jian. Laban kay Trang Hian, na sumisigaw sa takot, sumali na rin ni Jin Seong at Han Ji-soo habang ipinapakita ni Jin at Han Jian ang kanilang bangis. Sa gulat na hitsura ni Jin at galit na Han Jian, nagpakawala sila ng atake, dahilan para lumipad ang mga espada patungo kay Trang Hian. Pero mabilis na umiwas si Trang Hian, na mahusay na pinapaikot ang kanyang mga espada. Ngumisi siya ng may kumpiyansa at sumigaw, Han Ji-soo. Hindi tinigilan ni Jin at Han Jian si Trang Hian, pero tinukso niya ang mga ito, sinabing hindi na siya muling maloloko, bigla siyang nakaramdam na may mali. Teka. Gumanti si Trang Hian ng isang gravity attack, na nag-iwan kina Jin at Han Jian na tulala habang nahuhulog siya. Na may nakakalokong ngiti sa kanyang mga labi. Nagulat ang dalawang binata at napasigaw si Han Jian, magpapakamatay ba siya sa atake niyan? Biglang nawala ang lupa sa ilalim ni Han Jian, dahilan para mahulog siya at ang kanyang kasama habang si Trang Hian naman ay nasalo ng isang lambat. At ligtas na nakababa. Samantala, tuloy-tuloy pa rin sa paghulog ang iba patungo sa lupa. Napagtanto ni Han Jian na nahulog sila. Sa isang bitag, inanunsyo ng system na nahulog na si Jin ng Team A, at nahulog na rin si Han Jian ng Team A. Nawala ang lambat at kumapit si Trang Hian sa pader ng gusali, habang sinasagot ang tawag sa kanyang earpiece. Tinanong ng boses sa kabilang linya kung, ayos lang ba siya? Kaya mo bang tiisin ang gravity? Masaya niyang tanong. Hindi masarap sa pakiramdam ang maipit mula sa magkabilang panig. Pero kaya ko naman. Magaling ang ginawa mo, Jin Seong. Si Jin Seong, na nanonood mula sa kalapit na gusali, ay namangha sa kanyang kontrol, at inisip na hindi naman pala masama ang plano. Ligtas na nakalapag si Trang Hian, at sinabing mas mahirap kung harapan silang naglaban. Naalala niya ang labanan. Una, iinisin ko sila, at sa sandaling nasa ere na kami, magpapakawala si Han Ji-soo ng isang bigla ang gravity attack, para wala silang magawa. Salamat sa kontrol ni Jin Seong, hindi ako mahuhulog gaya ng mangyayari sa iba.
Ngumiti si Trang Hian nang may pagtatagumpay, habang nakatingin sa lungsod, nagbabalaan na hindi pa tapos ang laro, at huwag mawawala sa focus. Malamang na nakita ng iba ang laban o narinig ang tungkol dito, kaya malamang naiiwasan na nila ang taktikang yun sa susunod. Namatay si Hiyu ng Team A dahil sa sobrang pagdurugo. Namatay naman sa labanan sina Hai at Kim Ku ng Team B, pati na rin si Cha In-tae ng Team B, tinitigan niya ang notification. Tatlo ang kinalaban niya ng mag-isa. Sa bagay, si Hiyu yan, kaya hindi na nakakapagtaka. Patuloy na ipinapakita ng system ang mga nakaligtas. Sina Kim Jin-song, Han Ji-soo, at Lee Trang-hian ng Team C. Sa panig naman ng Team B, galit na galit si Hiyu dahil nahulog at namatay ang kanyang mga kasama. Ito ba ang unang laban nila? Nagulat ako, hindi ako makapaniwala. Iwinagayway ni Han Ji-soo ang kanyang mga kamay, sabay paliwanag, hindi po, senior. Nang mahanap namin ang mga natitirang taong nagtatago, mukhang matatalo na si Trang-hian kay Han Jian. Meron siyang napakatalas na taktika at tinarget ang mga kahinaan nyo, kaya wala kaming nagawa kundi sumugod na lang ng walang estratehiya. Pagdating naman sa lakas, mas malakas pa rin si Han Jian kaysa sa iba, di ba? Pero opinyon ko lang naman yon. Kahit pa nandoon si Hiyu kasama ni Han Jian, hindi pa rin magbabago ang resulta. Yun ang ibig kong sabihin, walang kamalay-malay si Han Ji-soo kung gaano. Namangha si Trang Hian noong oras na yon. Si Han Jian, na kanina patahimik at nakayuko, ay nagsalita na rin sa wakas, patawad, ako ang may kasalanan. Dapat mas nag-ingat ako, kahit na naranasan ko na ang mga kakayahan nila noon. Pinanood ni Trang Hian. Naaalala ang sarili niyang nakaraan bago ang regression kung kailan ganoon din ang naramdaman niya, sa halip na magtago matapos ang isang palpak na misyon o pagkatalo. Dapat kong pag-isipan ang mga pagkakamali ko at ang naging performance ko. Minsan, ang pagiging medyo makapal ang mukha ay ayos. Biglang may tumawag sa kanya mula sa likuran. Hoy! Paglingon niya, nakita niya si Jinse. Kinamot ni Han ang kanyang tainga ng may pag-aalangan, iniwas ang tingin, at sinabing, pasensya na sa mga nasabi ko sa iyong masakit noon. Nang makita ang pagkagulat ni Jang Hyun, agad na humarap palayo si Han, at idinagdag, kung nakalimutan mo na, di huwag mo na lang intindihin. Sa likod niya, bahagyang napangiti si Jang Hyun. Isang taong mas pipiliin pang mamatay kaysa mag-sorry. Tipikal na tsundere. Samantala, gulat na gulat si Ara at ang kanyang grupo sa panalo ni Jang Hyun. Hindi nila akalain na matatalo sila nito ng ganoon kadali. Isang taktikang panalo ito at talagang hindi inaasahan ang naging resulta. Sabi naman ng isa pa, sabi ko na sa inyo, espesyal ang batang yan. Pinapanood ni Ara sa TV ang mga pangyayari. Mula simula, hindi lang ito basta subok sa taktika, kahit ako ay nagulat. Kahit alam ang kakayahan ni na Jisoo at Jinse, hindi madaling makaisip ng diskarte agad-agad, at ang katotohanang napapayag niya ang isang taong dati ay kalaban niya ay talagang kahanga-hanga, siguro yun ang nagpapatangi sa kanya. Sa entablado sa harap ng punong-puno na audience, masayang inanunsyo ng host na tapos na ang unang round ng pangunahing kompetisyon para sa susunod na henerasyon ng mga hunter. At narito ang mga premyo para sa mga nagwagi sa round na ito. Buong pagmamalaking nakuha ang unang pwesto, na may kabuuang 3 puntos para sa lahat ng natitirang miyembro at 2 puntos para sa 2 kill. Team C, Jang Hyun, Jin Woong, at Jisoo. Mangyaring umakyat sa entablado para tanggapin ang inyong mga mana awakening stone. Magalang na yumukod si Jang Hyun habang nakangiti, iniisip na, nalagpasan ko na ang unang hadlang mula nang bumalik ako sa nakaraan. Binuksan niya ang kahon at tinitigan ang kanyang premyo. Sa pamamagitan nito, ma-upgrade ko na ang aking mga top-tier skill. Pagpapatuloy ng host, ang mga mana awakening stone ay magpapalakas sa inyong mana. Gamitin niyo ito para lalong lumakas. At magpatuloy para sa kinabukasan ng Korean Hunter community. At pagkatapos ay sakupin ang tower bilang isang top hunter o mas mabuti pa, maging isang global hunter. Gayunpaman, may mga hindi kwalipikadong maging hunter. Ang matatalong team mula sa 3 versus 3 hunter match ay haharap sa elimination mission. At sinumang manlalaro na ituturing na hindi kwalipikado ng mga hurado ay tatanggalin na sa programa. Ang 13 natalo sa unang laban ay sasali sa elimination mission, at kabilang sa kanila, ang grupo ni Jun ay ipinakita sa screen. Itinuro ng host ang screen, ipapaliwanag ko ng maikli ang elimination mission. Sa pagkakataong ito, isa itong 2-person triangle capture battle, kung saan 2 tao ang magtutulungan bilang isang team, at pagsasamahin ang kanilang mga kilos, simple lang ang mga panuntunan. Para pumasa sa misyong ito, dapat magkasamang kumilos ang 2 tao, at sumakop sa isang pwesto sa loob ng 1 minuto. Kung hindi kayo makakasakop ng pwesto, may isa pang paraan. Ang elimination points. Maaari kayong makakuha nito sa pamamagitan ng pagpapabagsak sa ibang mga hunter para mapasama sa leaderboard. O, dahil may gansal na bilang ng mga kalahok na natira, maaari kayong mag-imbita ng mga kakampi mula sa grupo ng mga kalahok na nakapasa na sa round.
Sa kasong iyon, ang kalahok na nakapasa na ay hindi matatanggal kahit maliit ang puntos, at magsisimula ang laban sa loob ng isang araw. Balik sa kanyang kwarto, pinag-isipan ni Jang Hyun ang misyon, siguradong nagkampihan na ang dalawang yon. Ganoon din ang gagawin ko, ang makipagpartner sa pinakamalakas ang malamang na pinakamadaling paraan para manalo. Napansin niyang nahihirapan pa rin si Dojun, hindi pa ba ito nakakahanap ng partner? Matatanggal kaya siya sa pagkakataong ito? Sino ang nakakaalam sa mangyayari sa hinaharap, pero sa ngayon, medyo delikado ang elimination mission. Lumingon si Dojun, at nang makita si Jang Hyun, agad itong tumakbo palapit para humingi ng tulong. Hoy Jang Hyun, magkaklase tayo. Tutulungan mo ako, di ba? Wala na akong ibang mahihingan ng tulong. Tahasang tumanggi si Jang Hyun, kaya nagsimulang magmakaawa si Dojun habang hinihila siya nito. Sige na, please. Oh, oo nga pala. Tinuruan mo ako ng swordsmanship, kaya ibig sabihin noon ay mag-master at disciple tayo, di ba? Walang master na hahayaang mamatay ang kanyang disciple. Nawala ng kibo si Jang Hyun, bigla na lang siyang naging master nito. Kung ako ang master mo, ang instructor ba sa academy ang grandmaster mo? Mukhang kaawa-awa si Dojun at nagniningning ang mga mata. Napilitan siyang pumayag habang iniisip na, tutulungan kita sa pagkakataong ito dahil wala naman akong ibang gagawin. At kailangan ko rin ng lugar para masubukan ang aking mga kakayahan. Matapos gamitin ang Mana Awakening Stone, hinarap niya si Dojan. Sabi niya, pero kailangan mong sundin ang plano ko ng buo. Ito na ang huling beses na tutulungan kita. Naintindihan mo ba? Nagbunyi si Dojun dahil alam niyang maaasahan niya ito. Balik sa kanyang kwarto, hindi mapigilan ni Jang Hyun na ilabas ang bato. Iniisip kung susubukan na ba niya ito ngayon. Ang bato sa kamay ni Jang Hyun ay nagliwanag ng matindi, isang Mana Awakening Stone, kapag hawak ito. Unti-unti nitong sinisipsip ang mana. Pinapalakas nito ang mana ng malaki, at kapag kinain naman, maaari nitong i-upgrade ang iyong skill level. Naupo si Jang Hyun sa kama ng may ngiti. Gaya ng iniisip ko. Pareho pa rin ang epekto nito gaya ng dati. Isinubo niya ang mana stone at nilunok ito ng buo, na nag-trigger ng sunod-sunod na epekto. Basic Supervision, ay rank. Mysterious Weapon Transformation, at Mastery, kasama na ang pagtaas ng mga top-tier skill level. Bibilis na ang paglago ng kanyang kakayahan. Sa pagtaas ng mga top-tier skill level, mas lalakas ang performance ng mga bagong gawang keyword skill at nabalot si Jang Hyun ng isang nakakasilaw na aura. Top-tier awakened power, source, at trigger, lahat ay lumakas kung isisigaw mo ang pangalan ng isang hindi pagising na skill habang ginagamit ito. O sasabihin kung saan ka tatama bago umatake, mas lalakas ang mapanirang kapangyarihan nito. Ang isisigaw ay hindi kailangang tumugma sa gagawin. Awakened Pinnacle Ability Mastery Enhancement. Kaya mo nang kontrolin ang bawat aspeto ng iyong lakas. Ngayon, gamitin ito ng didirekta gamit ang mana. Sinuri niya ang kanyang stats na tumaas na. Lakas, 5.1, Reflexes, 6.1, Liksi, 6.6, Katatagan, 5.6, Paggaling, 5, at Mana, 66. Tumaas ang antas ng mga pangunahing kasanayan at tumaas din ang mana ng isa. Ipinaliwanag ng system na sa pagtaas ng antas ng mga matataas na uri ng kasanayan, mas gaganda ang performance ng mga bagong buong key skills. Higit pa rito, agad na lumakas ang mga top-tier keyword skills. Sa antas na ito, ang kasanayang dati ay ginagamit lang pangpigil, ay magkakaroon na ng mapanirang kapangyarihan, gaya noong dogfight survival. Hinawakan niya ang kanyang baril nang may pananabik sa kanyang mukha. Kalkulado na niya ang kanyang susunod na hakbang. Iwinasiwas niya ang kanyang kamay para i-off ang system, humiga, at inilagay ang mga kamay sa likod ng kanyang ulo habang pinaplano ang kanyang diskarte. Sige, may plano na ako para bukas. Oras na para umidlip ng kaunti. Marami pang dapat gawin bukas. Pagkatapos ay ipinikit niya ang kanyang mga mata, tumagilid, at nahulog sa mahimbing na tulog. Sa isang maliit na entablado, isang puppet ang kinokontrol, at nagsimula ang lahat sa isang maliit na club. Isang club na malapit ng gumuho. Matapos ang aking unang awakening, agad na lumitaw ang aking mga kakayahan. Noon ako inalok ni Direktor Kim Yue-dong. Nagpakita siya bilang isang puppet na may namumulang mga mata at masamang ekspresyon. Sabi ng puppet, sumali ka sa team ko, at huhubugin kita. Bilang kapalit, paano kung ilabas natin ang iyong sukdulang potensyal? Sa kasalukuyan mong kakayahan, hindi ka makakasabay. Habang nagsasalita siya, nakita ang kanyang bibig na puno ng mga pangil kasama ang mahabang dila na parang sa ahas, at bakas sa puppet ang pagkalito. Tinakpan niya ang kanyang bibig, sinabing medyo maaga pa para ilabas ito, at magiging minimal lang ang epekto, pero handa siyang maghintay at magmasid. Ang puppet na tinakasan ko ay naupong nag-iisip ng malalim sa isang mahabang upuan, at tinanggap pa rin nila ako sa team. Dahil hindi ko inilabas ang kasanayan, hindi ako nagkaroon ng pagkakataong lumaban sa ilalim ng mapanlang na kontrol ng direktor, habang umaalingaunggaw ang mga salitang, Hoy, Chang-hon, akala mo ba makakasabay ka riyan sa labas? Ang mga player ay mga kagamitan lang.
Akala mo espesyal ka na dahil lang sa mas magaling ka ng kaunti sa mga practice match. At sa huling sandali, pinili kong abutin ang rurok. Mukhang natuwa ang direktor at tumawa ng malakas matapos ko itong maabot. Patuloy akong lumago at umangat. Itinaas ang tropeo ng kampeonato at itinala ang aking pangalan sa alamat, pero ang bulaklak na pinilit pabulaklakin ng maaga. Tiyak na malalanta rin ito ng maaga. Sa sandaling itinaas ang kupa, agad na malalaglag ang mahalagang korona. Napabalikwas ng gising si Chong Han, napagtantong isa lang pala itong bangungot. Naupo siya, balisa pa rin, habang sinusuklay ng mga daliri ang kanyang buhok. Ang alaala na pinakagusto niyang kalimutan. Ngayon, hindi na mauulit ang nakaraan, isinuot niya ang kanyang sapatos at naglakad palayo. Higit kanino man, nailatag na ang pundasyon para simulan ko ang aking career sa mas mapangahas na paraan kaysa sa kahit sino. Bagaman, syempre, malabong manalo ako laban sa mga nangungunang rookie sa panahon ko. Marami pa ring pagkukulang, pero sa pag-abot sa rurok, at sa pag-unlock nito, mararating ko ang mas mataas na lugar para tuluyan ng mamatay ang nakaraan. Sa waiting room ng mga mandirigma, karamihan ay handa na. Naupo si Dujun sa isang upuan at isinuot ang kanyang sapatos nang may boses na nanggaling sa likuran niya, handa na ba ang isip mo? Lumingon si Dujun at nakita si Chonghun na papalapit at sumagot, ako pa. Siyempre naman. Mula warm-up hanggang sa taktika, handang-handa na ang isip ko. Naupo si Chonghun sa tabi niya. Taktika? May sarili kang taktika? Tumawa ng mahina si Dujun habang itinuturo siya. Gagawin ko lang kung ano ang sasabihin mo. Napahilot siya sa kanyang mukha, alam niyang hindi na sana siya nagtanong sa hangal na ito. Dumating na ang sandali, at ang kapaligiran sa mga upuan ay nag-aalab. Salamat sa paghihintay, mga hunter ng susunod na henerasyon. Salamat sa pagsama sa amin para sa elimination mission. Sinong kalahok ang unang aalis? Magsisimula na ang elimination mission ngayon. Ang mga kalahok ay nasa kani-kanilang posisyon, at si Chonghun, sa isang kisap mata, ay pumasok na sa misyon. Sa Rothea District Map, isang teritoryo na dapat sakupin. Lumitaw si Dujun sa likuran niya at tumingin sa paligid. Isa itong karaniwang mapa ng lungsod. Tumakbo si Dujun at tinanong si Chonghun, anong plano? Pinag-isipan mo itong mabuti, di ba? Itinuro niya ang matayog na gusali sa gitna ng lungsod. Ang target natin ay ang sentro, kailangan nating agawin iyon, hindi ang mga mahahalagang punto sa daan. Sa sandaling magsimula ito, kailangan nating sumugod doon at kunin yon. Gulat na nagtanong si Dujun, talaga? Sina Hanji at Hiju ang kalaban natin, at magkakampi sila. Tiyak na pipigilan nila ang kahit sino na kumuha sa lugar na iyon. Papasok ba talaga tayo sa yungib ng tigre? Binaliwala lang siya ni Chong, sinabing kung sa tingin niya ay hindi niya kaya, dapat na siyang sumuko ngayon din. Habang tumatakbo siya palayo, hinabol siya ni Dujun, ipinaliliwanag na gusto lang niyang pag-isipan itong muli. Sinulyapan ni Chonghun ang countdown timer. Sinabing malapit nang matapos ang paghihintay, at sa sandaling mangyari iyon, kailangan nilang kumilos ng mabilis para makapaghanda. May 10 segundo na lang ang natitira at saka sila tumakbo. Gumamit siya ng grappling hook para ihagis ang sarili sa hangin, na sinundan ng air running skill. Habang sumisigaw si Dujun na hintayin siya, si Changhun naman, tila walang naririnig at patuloy lang sa pagtakbo, na may determinadong tingin sa kanyang mukha habang sa malapit, desperadong hinahanap ni Haiju si Chonghun habang iniisip na, kung wala lang doon ang gagong iyon, hindi ko na kailangang harapin ang 3 tao ng mag-isa at hindi na namin kailangang sumali rito. Nakakabuwisit na elimination mission ito. Habang nawawala siya sa focus, napaisip si Hanjun kung ano kaya ang nasa isip ni Huiju, pero pinigilan niya ang sarili. Ano pa nga ba? Kundi kung paano ka tinalo ni Jiang Hian. Pagkatapos ay humingi siya ng paumanhin sa pananahimik niya. Lumapit siya, tinitigan ng lalaki sa mga mata, at sinabing, huwag kang tatanga-tanga. Ang trabaho mo sa pagkakataong ito ay ang huwag magkamali. Pagkatapos ay naglakad na siya palayo. Sinundan siya nito at sinabing, naintindihan ko, pero, hindi siya ganoon kasimple gaya ng iniisip mo. Sumagot siya, sino bang hindi nakakaalam niyan? Pinag-isipan ko na ang lahat. Sa huling laban, kung hindi ko lang itinago ang ilan sa mga kakayahan ko, baka nakaligtas pa ako pagkatapos mapatumba ang 3 lalaki. Sa pagkakataong ito, gagamitin ko ang lahat para tambakan sila. Hindi ako matatanggal dahil lang sa pagkakataon. Mukhang mid-tier lang siya. Mula ngayon, gamitin natin ang close quarters combat para pabagsakin sila sa isang banat lang base sa ating basic strategy. Pagkatapos ay nagtungo ang dalawa sa gusali kung saan nakaupo si Jiang Hian sa tabi ng bintana, pinapaikot ang kanyang baril habang naghihintay sa kanyang biktima. Wala pa rin ba sila? Sumagot si Dojian na dahil daw ito sa sobrang bilis niyang maglakad. Tumingin si Jiang Hian sa lungsod at sinabing nakahanap siya ng magandang pwesto para harangin sila at kapag dumating na si Dojian, didiretso na sila sa kuta dahil may isang team na papalapit sa ibaba. Nag-alala si Dojian na baka mapansin sila ng ibang team, pero ngumisi lang si Jiang Hian at sinabing huli na para mag-alala ngayon at dapat na lang silang maglakad papunta roon.
Kapag gumagamit ng air blocks at air anchors, kumilos ng may sapat na puwersa para makuha ang atensyon ng ibang mga team, sabi niya habang inilalagay ang kamay sa gatilyo. Habang ang kabilang team ay distracted at hindi handa, nagpaputok si Jiang Hian ng bala na lumipad pababa sa kanila. Maya-maya lang, inanunsyo ng system ang pagkakatanggal ng Team Apple. Ang titulong far headshot na ito ay katulad ng Chaser title na nakuha ko sa survival games. Hidden Dungeon gaya ni Ethan. Hindi, mas magaling pa kaysa sa dati kong sarili, nilampasan pa si Ethan. Ang natitirang kasamahan mula sa team. Apple ay mabilis na tumakas, pero sa huli ay hindi nakaligtas sa kanyang paningin. Team Wipe. Tumawag si Dojan, bakas ang kaba, at nagtanong. Kakarinig ko lang, nang malakas na putok sa unahan. Narinig mo ba yon? Sinong naglalaban doon? Tama ba tong dinadaanan natin? Kalmadong sumagot si Jiang Hian, putok ng baril ko yon. Nagulat ang boses sa kabilang linya. Ha? Nakikipaglaban ka na agad? Nanatiling tahimik si Jiang Hian at binigyan lang ng direksyon si Dojan. Pumunta ka sa alas 9 mula sa posisyon mo ngayon, 3 block ang layo. Nandito ako. Sa ikalawang palapag ng green glass building doon. Halika na. Sa sandaling hawakan niya ang kanyang baril, naging malamig ang pakiramdam ni Jiang Hian. Matalas ang kanyang mga mata habang naghahanap ng susunod na target. Sa labas, hinampas ni Ara ang mesa sa inis, hindi makapaniwala sa nangyari, habang si Minsik O naman ay nakangisi at hinahaplos ang kanyang baba. Anong sabi ko sa inyo? Nabalitaan ko na talagang mayroon siyang mga abilidad na may kaugnayan sa baril, di ba? Tugon ni Ara, marahil, pero sa tingin ko, malaki ang posibilidad na isa itong bagong diskubreng skill. Idinagdag ni Minsik na magaling na talaga siyang humawak ng baril sa simula pa lang. Gayunpaman, hindi pa rin mapakali si Ara. Kung ganoon, ang sitwasyon, hindi na niya kailangan pang maghanap ng mga secret bunker at survival games kahit noong training pa. Ang pamamaril niya ay para lang manakot noon. Ngayon lang siya naging ganito kaseryoso, ibig sabihin, ang mga top tier ay maaaring lumakas pa sa ilalim ng ilang kondisyon. Habang nagtatalo sila, isang figura ang tahimik na nanonood. Chairman. Napalingon ang grupo sa likuran nila. Nagulat si Ara sa pagdating nito, at ngumiti naman si Ju Taik, inaanyayahan itong maupo, at ipinaliwanag na pumunta siya para makita ang interesanteng karakter na nabalitaan niya. Nagulat si Min. Pati ang chairman ng asosasyon ay gusto siya. Lumapit ito ng husto, dahilan para magulat siya. Itinanggi niya ito at sinabing, hindi. Tinanggihan ako noon, at napakakumpiyansa niya, kung alam ko lang na darating. Ang araw na ito, mas dinagdagan ko sana ang alok ko. Pagsisisi. Hindi ako tumitingin sa nakaraan, ang hanap ko lang ay ang sumulong, at umaasa akong kasama. Ako sa mga plano niya sa hinaharap. Nang marinig iyon, napalingon ang 3 lalaki sa chairman, na hinahaplos ang kanyang balbas at humagikhi. Siguro, ay biglaan ito, pero seryoso ako. Habang sa totoo lang, nagtataka ang iba kung ano ba talaga ang pinaplano ng tuso at matandang Soro na iyon. Sa loob ng mapa, tinawagan ni Dojan ang kanyang teammate, at sinabihan siya ni Jiang Hian na pumunta sa room 1700 at isa sa ikalawang palapag. Pagdating niya, nakita niyang nagmamasid si Jiang Hian sa bintana at tinanong kung kanina pa ba ito doon. Tumingin sa paligid si Dojan at napagtantong tama siya. Walang tao sa paligid pero mahigpit ang bantay. Nagtanong siya kung ano ang plano at kung hindi ba sasabihin sa kanya. Sumagot si Jiang Hian, kalimutan mo muna ang iba, sino ba ang mas madaling kalabanin, si Han Ji-yun o si Huiju? Si Dojan, nang mapagtanto ang ibig sabihin, ay hindi. Makapaniwalang nagtanong kung gusto ba ni Jiang Hian na siya ang humarap sa kanila, na sinagot naman ni Jiang Hian ng may ngiti, at sinabing, huwag kang mag-alala. Sandali lang naman yon. Pagkatapos ay tinanong niya kung kumusta na ito. Ipinaliwanag ni Jiang Hian na habang nililibang ni Dojan ang mga ito, kukunin naman niya ang capture point. Nabigla ng husto si Dojan sa nalaman, at napahawak na lang sa kanyang ulo sa sobrang dismayado. Binaliwala ang paghihirap ni Dojan. Itinuloy ni Jiang Hian ang plano gaya ng dati. Habang bumubuntong hininga naman si Dojan, pakiramdam niya ay naglalakad na siya papunta sa kanyang katapusan. Ang dalawa ay bumaba sa kalsada patungo sa system room. Binuksan ni Jiang Hian ang pinto at pumasok, at nagmamadali silang humawak sa mesa sa gitna. Inanunsyo ng system na nakuha na nina Jiang Hian at Dojan ang point, kung may papasok sa capture point o aalis kayo rito, magre-reset ang capture time. 1 minuto na lang ang natitira bago makumpleto ang pag-capture. Ngumisi si Jiang Hian. Kapag iniwan mo ito, magre-reset ang capture time. 1 minuto na lang ang natitira bago makumpleto ang pag-capture. Ngumisi si Jiang Jian. Dito na magsisimula ang tunay na laban. Nag-anunsyo ang system kina Han Jian at Hiju na nakuha na nina Jiang Hian at Kim Do-jun ang isang control point. Napatingin siya, iniisip kung hindi pa ba sapat para sa kanya ang magtago at mag-snipe lang. Lumingon si Han Jian sa kanya.
Sa gulat niya, nagtanong siya kung may iba pa bang pakulo, gaya ng isang sikretong lagusan, pero siguradong sigurado si Hiju na imposible yon. Tinanong niya si Hanjian. Sa karanasan mo sa pakikipaglaban, ano sa tingin mo? Ang pagpasok sa capture point ngayon ay parang paglalakad lang sa isang patibong. Nag-isip siya sandali, tapos sumagot. Sa isang survival game na walang mga sikretong lugar, madali lang natin siyang matatalo. May kutob ako. Maganda ang focus at bilis niya sa paggalaw. Pero nang marinig ito, nag-alinlangan si Hiju at bumulong sa sarili. Nakatakas siya dati dahil sa bilis niya. Kung hindi, siguradong naipit na siya, pero ang pagpasok sa occupation point ay parang pagsuko na rin sa abilidad niyang gumalaw. O baka naman hindi niya talaga balak kunin to, kundi para lang makuha ang atensyon natin at umalis din agad. Noong oras na yon, tila may naisip si Hiju, at biglang nagliwanag ang kanyang mga mata. Noong oras na yon, tila may naisip si Hiju, at biglang nagliwanag ang kanyang mga mata. Maya-maya, humarap siya at nagsabi, Hanjian, makinig kang mabuti. Alam ko na kung ano ang plano ni Changhian. Nasa loob ng kwarto ang halimaw kaya limitado ang galaw niya. Sa madaling salita, habang nag-aagawan ng iba sa stronghold, sasamantalahin niya ang gulo. Pagkatapos niyang magpaliwanag, tinanong ni Hanjian kung ano ang dapat nilang gawin, at sumagot siya habang tumatakbo na hindi naman talaga ang occupation points ang habol nila. Kailangan lang nating sirain ang plano niyang samantalahin ang gulo. At naniniwala siya na sa kanila ang huling panalo. Pero habang nagmamalaki si Hiju, biglang inanunsyo ng system ang pagkakatanggal nila, kaya pareho silang nalito at nagulat. Huminto sila sa pagtakbo, at ipinakita ng system ang listahan ng mga natanggal. Team A, si Kim Young-jon, eliminated sa labanan. Team B, si Seyong Tai, eliminated sa labanan. Team C, si Hansu, eliminated sa labanan. Napasinghap si Hiju nang mapagtantong ubos na ang lahat sa loob. Para samantalahin ang gulo, dapat ay tumakas siya at hinayaang habulin siya ng iba imbes na manatili doon para maging isang walang katapusang bakbakan. Biglang napasigaw sa gulat si Hanjian habang itinuturo ang nasa harap nila. Tumingin si Hiju at nakita sa system, may 20 segundo na lang ang natitira. Tumingin si Hiju at gaya ng ipinapakita ng system, may 20 segundo na lang ang natitira. Pareho silang kinabahan. Samantala, nagngangalit ang mga ngipin ni Hiju, iniisip kung ano ba talagang ginagawa ni Changhian. Habang si Changhian ay kampanteng-kampante, si Dojun naman na nasa tabi niya ay tensyonado at nag-iisip sa sarili, kailangan ko silang harapin hanggang sa mamatay ako. Kaya ko ba to? Kapag may pumasok, babarilin sila ni Changhian. Kapag umiwas sila, susugod ako at aatake. Ayos lang ba talaga to? Pagkatapos niyang maisip yon, napabuntong hininga na lang siya. Maya-maya, biglang umihip ang malakas na hangin sa bintana. Pagkatapos, biglang pumasok si Yang Jun at humamon ng patas na laban. Lumingon si Changhian at binaril siya, kaya napasigaw siya sa sakit at bumagsak. Samantala, tahimik lang na nagmamasid si Dojon sa sitwasyon. Inanunsyo ng system ang golden armor na si Yang Jun. Pagkatapos ay naambush sila, kaya pareho silang nabigla. Pero mabilis na naghanda para sa laban si Changhian. Ilang sandali pa, isang lalaking may hawak na sibat ang lumitaw at sinubukang sirain ang pader. Nagpakawala ng sunod-sunod na atake si Changhian, pero madali itong naiwasan ng spearman at nagtago sa likod ng gumuhong pader. Samantala, nainis si Changhian dahil hindi niya makita ang kalaban sa likod ng pader, habang nakangiti namang sumagot ang spearman na si Huyente. Sa sandaling yon, napangiti siya sa sarili at naisip, sige, kaya nga nandito si Dojun. Sunod, aatake na siya.